Ang resurrection sa kanila yung mga kapatid, bago naman spiritual resurrection, pero muna spiritual resurrection. Kaya sabi ni Jesus Christ, sabi ka ni Martha, ang po Panginoon, amen, na magkaroon din ng pagkabuhay, kung sana nandito ka lang, mahuhula na sila. Sabi ni Jesus Christ, hindi yung maalala ako ang pagkabuhay. I am the resurrection, I am the life. Amen? Sa panahon natin mga kapatid, bago dumating yung resurrection na dito mga kapatid, meron po natin spiritual resurrection na gaganap sa panahon natin. Sino ito mga kapatid? And the first time that will come forth from the bride is for a resurrection out of darkness and national living will be amazing. The full maturity of the Lord has turned back again in his full power and been weighing over the people by the same time, same wonder that he back there. Sabi ni Jesus, because I live, dahil ako nabuhay, you live also. Sabi ba naman, speaking to his wife. Ito daw yung mga kapatid. Yung kanyang asawa, yung kanyang nobya pa na paulit na panahon ng mga kapatid, muli siya mabubuhay. Yes. Mabubuhay. Meron epekto eh. Okay, pag nabuhay lang tayo, ano magagawa tayo nito? What does it do? It quickens the mortal body. This mortal body that we live it quickens in other words, brings to life. Liwanag na, bubuhay na lang. Now, ano ang epekto ng pagkabuhay? Now, you want to go along with the great seed in your mouth. Kung dadaw mga kapatid, ipasagagawin tayo and everything, or a bunch of cigarettes, at kayo mga babae, who had short hair. Yung mga babae o mga kapatid, na meron natin naikin ang buhok, pinturang buka, nagsusuot ng mga shorts, and things like that. At once, nothing sleeps. And you down here and for the word. This is wicked. You said, sabi mo sa sarili mo, no more short for me, no more record for me, no more lying, no more sin, no more this, no more that. The spirit that raised you from the dead, wherein you will also bring your mortal body to the death of the earth into subjection, kapatid. Yung palang pwede ng resurrection. Ang epekto pala ng resurrection, para buhay yung katawan mo, ang sakit pala ng kapatid, yung katawan mo. Amen? Katawan mo kapatid. Kasi ito yung patay magsalit sa kasalanan, ang gagawin sa resurrection mga kapatid. Buhayin tayo bilang isang buong katawan na pinangalan eh. Ayun, ang quickening power, hindi lamang sa whole sa kapatid, kundi ang quickening power is your entire good being. Kaya tawag sinabi ng patuloy ang born again, hindi na tawag. Ang born again mga kapatid, yung kung ikaw. Ikaw mismo bilang tao, kaluluwa, espiritu at kawan mga kapatid. Amen? At ang force pala ng quickening power, hindi na kaluluwa sa kalupa na, hindi isingin pati ang iyong katawan. Kaya kasi sa atin, kapag sinabi mo Kristiano ka, nabuhay ka, at ginagawa ko pa rin yung mga doktor sa Diyos, nakakapagbuhat. Something wrong. Kailangan namin manala sa Panginoon. Kasi hindi natin magpayayain ang ating sarili. Dahil ma-expose tayo ng liwanag. Tayo sa susunod, pag dumating ang liwanag, malalaman ka lang sino yung mga isip, kung sino yung mga insect, mga kapatid. Dahil ang ma-expose natin ang sarili, mga kapatid. Ang mensahe, hindi kaya talaga mga kapatid. Huwag ka lang makasilan mga kapatid, mga tao, gumagawa ka rin ito, hindi kami tumaway, hindi kami galit, kundi ini-expose lang natin sa diliman, para kayo wala yung kamula sa diliman, papunta sa liwanag. Kasi wala makakaroon nito, at kasi dito mga pastor na susumpit, sabi na rin sa pulmonin eh, yun ang panahon na hindi na tayo sinusumpit, amen? Hindi na po yung panahon na inaalagaan mga kapatid. Ako rin na Kristiyan, mga kapatid na hindi alagang Kristiyan, mga kapatid. Nakatulad ng mga orkid na iniisip ang walang mamatay. Pero sa ulit na sa kapatid, ang doon magpapalit ang kanyang bride, ang kanyang iglesia kapatid, na ang tamang paraan na para mabuhay siya ay wala. Hindi na kailangan sabihin na ito, kapatid, wala na tanggap na liwanag, automatic yung may buhay na niya. Kasi isang buhay, something wrong, mga kapatid. Isang buhay na mga kapatid, ang sarili ng liwanag, makikita tayo, magkakaroon tayo, mabuhay tayo, Panginoon, mga kapatid. Hindi na naman ang epekto, ang resurrection ay epekto sa atin. Ang kabuhay, hindi naman ang bilyon, mga kapatid. Ay naalala ng taon-taon, mga kapatid, kundi isang buhay, mga kapatid, na dapat sa dahil gawin na lang. Amen? Oo ba, ano pa lang dito, sa pag-post.
If the Spirit raised him from the dead, the word, the dynamic of the word, kasi bahag tayo ng salita eh, kapatid. Alam niyo ba yung mga kapatid, bahag tayo ng salita, kahit tayo ng word, kapatid. Amen? If the Spirit of the word dwells in you, it will not weaken your mortal body. Now, kung na ngayon mga kapatid, may nalito siya akong mga kapatid sa kanila, paano tayo magiging laman sa kanyang laman? Gusto na kanyang buto. Ibig sabihin, talagang yung laman, ang laman ni Kristo, yung laman sa laman natin. Ako naniniwala ko sa sinabi ng sakit. Naniniwala ko sa sinabi ng sakit, naniniwala natin. Pag hindi sinabi ng sakit, nakaliwala nila yung mga kapatid, pag sinabi ng laman sa kanyang laman, hindi sila daw. Ang tubig. Ibig sabihin, parang kahit naman siguro grade 1 eh, paano ka maging laman ng kanyang laman at buto ng kanyang buto? Ako sinabi ng prophet, sabi mo kami ito. Now, how we are blessed with grace, paano tayo magiging laman ng kanyang laman at buto ng kanyang buto? Because quickly, sabi na, while we are yet mortal sinners, mortal, ready to die, this body, hindi ko ministry this body, itong katawan, it will instant body. What quickened? Bring to life. The thing that was like to bring pero na dati gusto may gabisyo, may gumawa ng mga bagay ng mga kapatid, ay sinuhan ulit. The thing died, and you have resurrected. Hindi na natin kinakaiwala tayo ng resurrected. Ayaw resurrected mga kapatid. Amen? Kapag yung resurrection ng mga patay, paano yung mga kapatid? Amen? Dahil yung buhay na resurrection, gusto yung dito ni Kuya Palang dito, yung pagkabuhay na natin, mula sa mga patay, tayo mga kapatid. Sabi mo lang dito, and all this wicked, once you died and you are resurrected, it's wicked, your